Isang mapayapang umaga noong Oktubre 2025. Sa unang tingin, tila isang karaniwang araw lamang ito para sa mga residente sa naturang lugar. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, isang nakakagulat na balita ang mabilis na kumalat at naging usap-usapan sa buong komunidad. Isang batang ama ang natagpuang wala ng buhay sa loob mismo ng kaniyang tahanan. Walang sinuman ang nag-akala na ang trahedyang ito ay simula pa lamang sa isang malalim at madilim na lihim sa loob ng isang pamilya. Ang biktima ay kinilalang si Marco Torres, 28 taong gulang at nagtatrabaho bilang isang sales supervisor. Natagpuan siya ng kaniyang asawa na si Elena Torres, 25 taong gulang, nang umuwi ito galing sa kaniyang trabaho bilang isang call center agent. Si Marco ay naghandusay na sa sahig ng kanilang silid. Walang sirang bintana at nakalak ang pinto mula sa loob. Sa unang pagsusuri ng mga otoridad, walang sinyalis na puwersang pinasok ang bahay. Para sa mga kapitbahay, isang huwaran at masayang sina Marco at Elena. Ngunit para sa mga sadyang bihasang investigador, may mga bagay sa loob ng bahay na hindi nagtutugma. Sa pagpatuloy ng malalimang investigasyon, sinuri ng mga pulis ang cellphone ng biktima at dito na unti-unting lumabas ang mapait na katotohanan. 2 taon ng kasal sina Marco at Elena, at dahil gabi nang pumasok si Elena sa trabaho, madalas na iiwan si Marco kasama ang bunsong kapatid ni Elena na si Clara, 20 taong gulang, na nakatira din sa bahay habang nag-aaral sa kolehiyo. Sa paglipas ng mga buwan, nabuo ang isang lihim na relasyon sa pagitan ni Marco at ng kanyang sariling bayan na si Clara. Sa tuwing aalis si Elena para pumasok sa trabaho, lihim na nagtatagpo ang dalawa sa loob mismo ng tahanang dapat sana ay simbolo ng tiwala at pagmamahal. Ngunit ang kasalanan kailanman ay hindi maitatago hanggang sa kahuli-hulihan. Isang gabi, maagang umuwi si Elena mula sa trabaho dahil sumasakit ang kaniyang ulo. Dito niya naaktuhan si Marco at Clara sa loob ng kanilang silid. Sa halip na gumawa ng madugong komosyon, tahimik na umalis si Elena ng bahay at nagpanggap na walang nakikita. Kinabukasan, bago umalis patungong trabaho, ipinagtimpla ni Elena nang inumin si Marco. Ang hindi alam ng biktima, hinaluan na pala ni Elena ng laso ang naturang inumin. Matapos uminom si Marco, nilak ni Elena ang pinto ng kwarto gamit ang dumitil na susi mula sa labas upang palabasin na nagpakamatay ito. Akala ni Elena ay naging perpekto ang kanyang ginawang plano. Ngunit dahil sa mga buradong mensahe na recover sa kanyang sariling cellphone at sa duplicate na susi ng kanyang itinapon sa labas ng bahay, tuluyan siyang nabisto ng mga otoridad. Inaresto si Elena at sinampahan ng kasong parisal o pagpatay sa kanyang kabiyak. Napatunayan na nagkasala si Elena sa hukuman at ngayon ay nagdurusa sa habang buhay na pagkabilanggo.
Si Clara naman ay naiwang mag-isa, dala ang mabigat na pagsisisi sa kanyang buhay. Tandaan, ang pagtataksil sa loob ng pamilya ay nag-iiwan ng sugat na hindi kayang burahin ng panahon. Walang krimen na perpekto at ang katotohanan ang palagi mananaig sa huli.